Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Dear Madam Luna, ako nga pala si Mariel ng Quezon City at 30 taong gulang sa kasalukuyan. Ngunit kailangan kong itago ang tunay kong pangalan sapagkat hindi naging maganda ang aking buhay pag-ibig, kaya ito ay nananatili pa ring lihim. Lumaki ako sa pamilya na mataas ang pagpapahalaga sa dangal at dignidad. Lumaki kami sa maayos na disiplina ng aming mga magulang at 3 kaming magkakapatid. Nakapag-asawa ako sa edad na 24 nang aksidente akong mabuntis noon ng aking boyfriend na si Sam. At dahil mahalaga sa mga magulang ko ang kasal, kung kaya't kaagad kaming nagpakasal. Ngunit hindi pinalad na mabuhay ang aming unang anak, Madam Luna. Nakunan ako noon habang 2 buwan ang sanggol sa aking sinapupunan. At simula noon, ay napansin ko na ang unti-unting pagbabago sa ugali ng lalaking aking pinakasalan. Ano ka ba naman, Mariel? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong magluto ng adobo? Sigaw niya sa akin. Bakit? Ano bang problema ng adobong yan, Han, at napakainit naman yata ng ulo mo dyan? Inis kong tanong. Maalat. Kulang sa asim. Si mama kapag nagluto ng adobo, pantay ang lasa ng alat at asim. Inis namang sagot niya sa akin. Heto na naman tayo. Puro si mama, si mama. Wala na akong narinig sa'yo kundi puro si mama. Naiirita ko ring sabi, habang tinitimplahan ulit ang adobo. Kasalanan ko ba kung mas mahusay ang mama ko sa bahay? Sarkastiko niyang tanong. Humarap ako kay Sam at handa na sana akong makipagtalo sa kanya. Ngunit biglang tumunog ang telepono namin sa sala. Nagmamadali naman niyang sinagot ang tawag na yon. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, ay masaya niyang ibinalita na dadalaw daw sa amin ng kanyang mama at kapatid na nasa kanilang probinsya. Dadalaw dito sina mama at si Robin sa linggo. Maglinis tayo ng bahay. At ako na lamang ang magluluto. Sabi niya na tila may pananabi. Hindi na ako kumibo, Madam Luna. Dahil ang pagkainis ko ay napalitan ng pagkatakot sa aking biyanan. Sabi nga ng aking asawa ay mahusay sa bahay at sa pagluluto ito. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang marketing office noon, Madam Luna. At simula nga nang nakunan ako, ay parang nawala na sa isip ko ang magkaroon muna ng anak. Dahil sa nalilibang na rin ako sa aking trabaho. Bagay na kabaliktaran naman kay Sam. At sumapit ang linggo. Ang araw na kinatatakutan ko. Ngunit natapos naman namin ang aming paghahanda at pagluluto. Hello mama, kumusta na kayo? Pasok, tuloy po kayo. Masayang bati ng aking asawa. Binuhat ni Sam at ni Robin ang mga maleta nilang dala na labis kong ikinagulat kung bakit marami silang dalang maleta. Mama, nagluto ako ng paborito mong kare-kare at minudo. Sigurado ako magugustuhan mo. Pangbibida ni Sam sa kanyang mama. Nako, sigurado ka ba ha, Sam? Alam mo namang masarap akong magluto ng kare-kare. Sambit ni Mama Charo. Yes ma, kuha ko ng timpla mo eh. Pagmamalaki pa ng asawa kong si Sam. Oy Robin, gulat ako, ang laki mo na. Bati naman niya sa bunsong kapatid na si Robin. Napangiti naman ang binatang si Robin na noon ay nasa 20 taong gulang. Masaya kaming naghapunan ng gabing yon, Madam Luna. At marami kaming napag-usapan, kabilang ang mga bagay na hindi ko pa alam. Kaya't nang mapag-isa kami sa aming kwarto ni Sam, ay doon ko siya kinausap ng sarilinan. Ano? Anong sinabi mo? Dito natitira ang kapatid mo? Gulat kong tanong sa kanya. Oo, sana. Kasi dito na siya mag-aaral sa Maynila. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Paliwanag niya. Hindi mo sinabi at mag-isa ka na lamang nagdesisyon, Sam? Inis kong sambit sa kanya. At anong gusto mong gawin ko, Mariel? Hayaan ko mag-boarding house pa ang kapatid ko? Samantalang 2 lang naman tayo dito. Malaki naman ang bahay natin. Inis niyang sabi. Hindi na ako kumibo, Madam Luna. Dahil ayokong marinig pa kami na nagtatalo sa kabilang kwarto ng kanyang mama at kapatid. Iniisip kong wala na rin naman akong magagawa. Ngunit ang mga desisyon ni Sam na mag-isa ay ang mga bagay na nakakabawas ng pagtingin ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko,
ay hindi na niya ako nirerespeto. Pagkaraan ng 2 araw na pananatili ng kanyang mama sa bahay, ay bumalik na nga ulit ito sa probinsya. Isang hapon, maaga akong umuwi ng bahay upang ipagluto ng masarap na hapunan si Sam. Nais ko sana siyang surpresahin ng hapon na yon. Naabutan ko naman na nasa bahay na ang kapatid niyang si Robin at siyang nagbukas ng pinto sa akin. "Hoy Robin, maaga ka yata ngayon?" Tanong ko sa kanya. "Oo ate, wala kasi yung isa naming prof eh." Sagot nito. "Ah, ganun ba? Sige, magbibihis lang ako ha." Paalam ko sa kanya. Nagulat ako dahil paglabas ko ng kwarto ay naroon pa sa kusina si Robin at naghihintay sa akin ang isang tasang mainit na kape na kanyang tinimpla. "Oh, para sa akin ba yan, Robin?" Masaya akong tanong. "Oo ate, alam ko kasing pagod ka, kaya magkape ka muna." Sabi nito. "Ah, okay, salamat." Sabi ko, sabay inom ng kapeng yon. Nagluto nga ako ng masarap na kaldereta ng gabing yon para sa aking asawa. Ngunit gabi na siya nang dumating at hindi na rin naghapunan dahil sa sobrang pagod. Sobra akong nalungkot na hindi man lang niya pinansin ang niluto ko para sa kanya. Nagdaan at lumipas pa ang ilang mga buwan, Miss Luna, at napansin kong mas lalong naging abala si Sam sa kanyang trabaho. At kahit dumarating pa ang espesyal sana na okasyon sa aming buhay, ay tila balimot na niya ito. Minsan, "Ano ka ba naman, Sam? It's our anniversary today. Pagkatapos sasabihin mo lang sa akin na malilate ka na naman ang uwi." Galit kong sigaw sa kabilang linya. Hey, pwede ba wag ka nga sumigaw dyan? Baka marinig ka pa ng kaopisina ko eh." "Bakit ba, Mariel? We can celebrate it tomorrow naman, hindi ba?" Tanong niya. Ngunit nawala na ako ng gana. Kung kaya't padabog kong binagsak ang telepono. At wala akong pakialam kung masaktan man ang tenga niya sa lakas ng pagdadabog ko. Napaiyak ako sa sobrang inis ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay isang masamang balita pa ang hatid ni Sam sa akin. "What? Pupunta ka ng Cebu?" Inis kong tanong. "Mariel, please try to understand. Para ito sa akin promotion. Hindi ka ba masaya para sa akin?" Mahamon niyang sabi. Napabuntong hininga na lamang ako sa asawa kong si Sam. Inisip kong hindi rin naman siya papipigil sa kanyang gusto. Matapos ang 2 linggo, ay tumulak na nga papunta sa Cebu si Sam at naiwan akong kasama ang kapatid niyang si Robin. Araw-araw namang tumatawag sa akin si Sam upang kumustahin kami simula nang umalis ito. Pinilit ko naman na libangin ang aking sarili sa trabaho upang malimutan ang kahit konting pangungulila ko sa kanya. Isang gabi, malungkot at pagod akong umuwi sa aming bahay. Dahil sa 3 araw nang walang tawag mula kay Sam. "Oh ate, nandyan ka na pala. Nagluto ako ng beefsteak. Baka gusto mong kumain?" Sambit niya sa akin. Pagod man ang aking katawan, ay napangiti naman ako dahil sa kanyang pag-aalala. "Salamat, Robin. Bakit gabi-gabi ka yatang nagluluto?" Tanong ko sa kanya nang may pagtataka. Napangiti naman siya at lumabas ang 2 dimples nito sa kanyang mga pisngi. Wala. Kasi naisip kong mas masarap pa rin ang lutong bahay ate. At isa pa palagi ka rin pagod sa trabaho mo. Kaya ipinagluto na lang kita." Paliwanag niya. "Salamat kung ganun." Ganti kong sabi sa kanya. At naisip kong maswerte ang babaeng magugustuhan niya dahil masikaso siya sa lahat ng bagay. Lumipas ang 2 buwan at nasa Cebu pa rin si Sam. Ngunit unti-unting dumadalang ang pagtawag niya sa akin dahil sa busy daw siya sa kanyang trabaho at palagi siyang pagod. Habang nanatili namang malalahanin si Robin sa akin. Minsan ay naabutan ko siyang naglalaba. "Oh Robin, bakit mo naman nilalaban ang mga damit ko? Sana damit mo na lang nilabhan mo kasi magpapalandry naman ako eh." Tanong ko sa kanya. "Okay lang ate, para kahit sa maliit na bagay makatulong naman ako sa inyo ni kuya." Sambit niya. Muli akong nagpasalamat sa kanya at masaya rin ako sa ginagawa niya. Kahit na may bigat akong nararamdaman sa aking dibdib dahil kay Sam. Lumipas muli ang 1 buwan at sa darating na linggo ay karawan ko na, Madam Luna.
kung sana inaasahan kong makakabalik na dito sa Maynila ang aking asawa. Ngunit, ano? Hindi ka pa makakauwi next week? Akala ko 3 months ka lang dyan. Naiinis kong tanong. I'm sorry, honey. Pero marami pa kaming work dito eh. At kailangan kong sumunod sa kumpanya. Anyway, advance happy birthday sa Sunday. We can celebrate naman pagka-uwi ko. Paliwanag niya. Pagka-uwi? Hindi mo nga alam kung kailan ka uuwi. Sambit kong naiinis at parang nagmamaktol. Pwede ba, Mariel? Wala akong panahon sa inis mo. Kung hindi mo ako maunawaan, ikaw ang bahala. I'm sick and tired sa kaka-explain sa'yo. Sabay bagsak niya ng telepono. Aray? Hello? Hello, Sam? Ang buwisit na yon. Babaan ba naman ako ng telepono? Bulong ko sa sarili. At noon ko naisip na addicted na nga ang asawa ko sa kanyang trabaho. Sumapit ang linggo na sana'y masaya ako dahil birthday ko. Ngunit pagising ko pa lang ay mabigat na agad ang aking pakiramdam. Hapon ang naisipan kong ayaing lumabas si Angie, ang aking best friend. Nagpunta kami sa isang bar. Hay, ano ka ba, Mariel? Mukhang nakakarami ka na ng nainom ah. Pag-aalala niyang sabi. Hindi bali, Angie. Pabayaan mo na nga ako. Total, birthday ko naman ngayon, di ba? Hayaan mo akong lunurin ang mga sama ng loob ko kay Sam. Sambit ko. Ay nako. Hayaan mo na siya, Mariel. At least trabaho naman niya ang karibal mo. Hindi babae, di ba? Aniya. Napatawa naman ako sa kanyang sinabi. What? I don't know how to handle that situation if ever meron nga siyang ibang babae. Sabi ko. Maya-maya pa, ay naramdaman kong lasing na nga ako at inihatid naman ako ng best friend ko sa aming bahay. At wala na akong maalala pagkatapos noon, Madam Luna. Malalim na ang gabi nang maramdaman kong may nag-aalis ng aking underwear. At dahil sa lasing pa ako, ay iniisip kong baka umuwi ang aking asawa. Napaungol naman ako sa sobrang sarap ng ginagawa niya sa aking pagkababae. Nababalot ng dilim ang aming silid, kung kaya't lalong nagbigay pa ito ng kakaibang sensasyon sa akin. Hinubad niya ang aking damit at umibabaw siya sa akin. Tuluyan naman akong nagpaubaya at labis na napaungol nang dumako ang kanyang mga labis sa aking dibdib at tuluyan kaming pumunta sa mundo ng kaligayahan. Nang matapos ang sandaling yon, ay noon ko lang nalaman na hindi pala si Sam ang aking kaniig. Robin, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Gulat kong tanong at tuluyang nawala ang aking kalasingan. I'm sorry ate, pero gusto kita noon pa. Pakiramdam ko nga mahal na kita. Pagtatapat niya. Alam kong malamig sa'yo si kuya. Ngunit narito ako para punan ng mga pagkukulang niya. At kung bakit hindi ko rin alam ang aking nararamdaman. Pagtatapat niya. Muli niya akong hinalikan sa aking mga labi. At hindi ko rin alam kung bakit ginantihan ko rin ang mainit niyang halik. Mula noon, ay nagsama kami na parang mag-asawa. At noon ko nakita at naramdaman ang mga bagay na hinahanap ko na wala kay Sam. At sa pagbabalik ng aking asawa, ay parang naging normal lamang sa amin ang lahat. Muling nagbalik sa Cebu si Sam. At gaya ng dati, ay naging masaya kaming muli ni Robin at halos gabi-gabi ay nagsasalo kami sa ligaya. At sa ngayon, ay tuluyan nang nahulog ang loob ko sa lalaking kapatid ng aking asawa. Ngunit hanggang kailan kaya kami magtatago sa katotohanan? At paano ko ipagtatapat sa aking asawa at sa aking pamilya ang buong katotohanan? Dapat ko na bang putulin ang isang relasyon na nagbibigay sa akin ng tunay na pagmamahal at kaligayahan? Lubos na gumagalang, Mariel ng Quezon City. Mariel, ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan mo. Hindi madali ang mapunta sa isang sitwasyon na puno ng kakulangan, pangungulila at maling desisyon. Totoo, may mga sandaling napuno ka at may taong dumating na nagbigay ng atensyon at lambing na matagal mong hinahanap. Pero hindi ibig sabihin nun ay tama na ang lahat ng nangyari. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang huminto ka muna at mag-isip. Hindi lang damdamin mo ang nakataya, kundi pati ang pamilya, ang tiwala,
at mga magiging sugat na mahirap ng pagalingin. Ang katotohanan, masakit man, ay mas magaan dalhin kaysa sa isang lihim na habang buhay mong ikakarga. At ngayon mga kamunis nating tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariel, ano ang dapat niyang gawin? Aamin ba? Lalayo ba? O pipili ng tama kahit masakit? I-comment lang ang payo ninyo sa comment section. Makakatulong ang boses ninyo sa isang pusong nalilito. Ako si Madam Luna at tandaan ninyo, bawat desisyon may kapalit. Hanggang sa muli, paalam.